Dear Ate Chiki, magandang gabi po sa inyo at sa mga nakikinig ng shoutout. Ako po pala si Chari from Hagonoy, Bulacan. Meron po akong asawa at 2 anak, a 5-year-old son and a 7-year-old daughter. Sumulat po ako kasi gusto kong i-share how proud I am na isa na namang pagsubok ang nalagpasan naming mag-asawa. Bago lang po kami sa Hagonoy, almost 2 years din bago namin tuluyang napagdesisyonan na rito na manirahan. Dati kasi kaming nakatira sa side ng family ko sa Batangas. 8 months ago, dito na kami for good. Ancestral home ng asawa ko at wala nang titira. Nasa abroad na yung 2 niyang kapatid, tapos wala na ang biyenan ko, 1.5 years ago pa. Sayang, kasi newly renovated. Parang newly built nga eh. Pero grabe, sa nakalipas na almost 1 week, talagang nasubok ang pasensya at commitment ko sa asawa ko. First time ko pong nakaranas o makaranas ng baha, Ate Chiki. At yung volume ng baha rito was not a joke. Naawa ako para sa mga bata kasi pati sila shocked sa mga na-witness namin. Pero, hindi kami pinabayaan ng asawa ko. Until now, wala kaming problema sa food supplies and other basic necessities. Tuloy rin ang mga home-based jobs namin pareho. Pagkakaiba lang, hindi kami nakakalabas ng bahay. Especially mga bata. In fact, may 2 other families pa kaming napashelter dito sa bahay kasi palubog na yung bahay nila. Mga kababata sila ng asawa ko. Di nawawala yung kaba pero mas malakas yung faith ko sa asawa ko at kay Lord. Kaya, mahal, Jake, thank you. Ikaw na, the best ka. Maraming salamat po, Ate Chiki, nakapag-share ako. More power po sa inyo. Chari ng Hagonoy, Bulacan. Napasmile naman ako doon. Chari, oo, napaka-feel good, di ba? Talagang, well, thank you sa pag-share. Talagang ano siya, feel good Friday siya para sa akin yung kwento mo dahil success story siya eh. Dahil sa gitna ng maraming nakikita tayo sa social media na nakakalungkot, nakaka-stress, di ba? Nakakatakot minsan na mga larawan at mga videos sa social media dahil nga nitong nagdaang bagyo na si Karina. Eto ka, breath of fresh air kung tawagin, di ba? Breath of fresh air talaga. Kasi napakabigat na ng feeling. Tapos here comes Chari ng Bulacan. Ganda ng kwento, di ba? Maraming salamat muna, Chari. Yung Hagonoy naman, taga-Hagonoy ka, di ba, Bulacan? Hindi naman to first time na nangyari dyan, di ba? Kasi ang Hagonoy talagang apektado yan lagi, di ba? Kapag may baha, kasi malapit sa Angat River, kung hindi ako nagkakamali, di ba? Yun, yung Hagonoy, Bulacan. Pag nagpakawala pa, lalo na pag nagpakawala ng tubig, yung mga dam dyan, kasi may mga dam dyan eh, di ba? Sa Bulacan, apektado kayo at iba't ibang parte ng Bulacan din. Oo, naiintindihan natin, laging nakikita natin yun sa mga headlines eh, tuwing may bagyo, tuwing may baha. Ayan, starring yan. Laging binabaha. Ito yung mga, kumbaga, mga with honors.
na mga lugar sa Bulacan, di ba? Isa na dyan yung Hagonoy, mga with highest honors. Hagonoy, yes, Kalumpit, Bulacan, Malolos, Norzagaray, Marilao. Siyempre, may mention ko itong mga to dahil baka meron din mga nakikinig sa atin mula dyan. Bokawe, May Kawayan, ayan po mga kapatid. Bustos, wag nating kalimutan ang Bustos. In fact, alam nyo, yung Kalumpit, naalala ko, ayun pa, Paumbong. Ayan, mga with highest honors talaga yan na name-mention tuwing may bagyo. Pero mga kapatid, naalala ko, last year, no, 2023, itong Kalumpit, Bulacan, naalala ko, buong taon, lubog po sila sa baha. Sino po dyan ang taga-Kalumpit? Nagsisinungaling ba ako? Nakita ko ito sa news. Nababasa ko ito sa news. Nakikita ko, grabe, imagine nyo nun, buong taon lubog, no? Ano kayang sitwasyon ngayon? At kung tanungin naman daw sila kung bakit ayaw nilang lumikas, ang sinasabi nila, sanay na daw sila sa stagnant water. Ibig sabihin, yung tubig na hindi gumagalaw, yung nandyan na lang talaga. Hindi gumagalaw. So lahat ng, lahat ng dumi, nandyan, nasanay na sila dyan, nakakaloka, di ba? Ganyan, imagine mo, buong taon, ano yan, nakabarko kayo lagi? Meron kayong mga malabarko? Nakabota kayo lagi? 'Di ba? Buti pa nga yung isda sa dagat 'di ba? Oo, buti pa yung mga isda sa dagat dahil meron sila, yung tubig napapalitan Yung sa inyo stagnant water. Grabe, buhay isda, pero buhay isda na malansa, na mamamatay na. Grabe. Okay, ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas, no? Lalo na sa mga lugar na talagang binabaha. Pero ang sabi po ng ating writer, okay naman na daw po diyan sa Kalumpit. So thank you naman God. Tama ka, Chari, yung mga bata kawawa talaga. 'Di ba? Pag ganito yung mga sitwasyon. In fact, kakapospone lang diyan nga, 'di ba? Sabi mo baha. Dito nahahasal na nga yung iba dahil mapopospone yung classes 'di ba? Parang nasira na naman yung kalendaryo natin ng ilang araw. Oo, so mapopospone yung classes. In fact, yung classes ng ako personal story or information. Yung anak ko dapat yung classes niya is this coming July 30. Hindi pa ginawang August no? Pero na-move na siya to August 5. So, I guess it has something to do dito sa Bagyong Karina. Although hindi ko alam, mukhang hindi naman binaha doon. So, for whatever reason, ay August 5 na. So, I know sa ibang mga bahagi ng Pilipinas, no, ay ang dahilan talaga ay dahil po sa baha. Dahil yung iba pong mga paaralan ay ginagamit bilang evacuation centers. At kung hindi man evacuation centers, meron pong mga gamit na nasira, kailangan pong linisin, kailangan ligpitin ang mga kalat, no, dun sa mga paaralan. So understandable kung bakit talaga i-move yung opening o pasukan, date ng pasukan, no? Grabe, para kayong panahon ng pandemya, 'di ba? Nasa bahay lang. Tapos kayo sabi mo, 'di ba? Parang tuloy-tuloy yung parang home-based work nyo, 'di ba? So work from home. Parang panahon ng pandemya lang. Pero ang maganda dito ay pinairal ninyo ang one of I guess sasabihin ko one of mga best traits nating mga Pinoy. 'Di ba? Parang mahilig talagang may bayanihan spirit tayo. For a fact. May bayanihan spirit, tulungan, di ba? Oo. At pinakita nyo yon dahil yung dalawang kababata ng asawa mo ay pinastay nyo sa inyong bahay ngayon, di ba? Kasi sabi mo nga, parang nalubog na ata yung palubog na yung bahay nila, di ba? So very good. Parang bayanihan spirit talaga. Nakatulong kayo ng dalawang pamilya. Kababata pa ng asawa mo. So how much more meaningful can it get, di ba? Maganda talaga. Bawat naman pagsubok, ang naisip ko dito, bawat pagsubok, lahat may learnings, lahat may discoveries, at mukhang ang learnings and discoveries sa'yo, puro positive. O, diba? Puro positive ang lumabas sa pagsubok nyo. Tiyak na mas matibay
ang relasyon nyo mag-asawa. Hindi lang sa inyong mag-asawa, kundi sa buong pamilya, pati yung sa mga anak nyo. Syempre, wala man kayong choice nagbabanding kayo Hindi kayo makalabas ng bahay nyo di ba? So, forced bonding. Pati na rin yung relasyon nyo doon sa inyong mga kaibigan, yung mga kababata ng asawa mo, na buong pamilya din ng dalawang yun ay nasa bahay nyo. So, bonding, 3 families bonding talaga. So, tiyak mas matatag talaga yung relasyon nyo.